Marco Rubio, finally! Naging grand champion siya. Nauhaw ako ha. Iinom lang po ako ha. Kasi ganito po talaga dito pag live. Live daw talaga oh. Sabi ko nga palakpakan natin si Marco Rubio kasi finally siya na ang tinanghal na kamakailan na sa grand finals ng All-Star Grand Restback sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Ba't itindi yung mga pinagdaanan, yung mga naging contestants na more than 20 ba o 30? Masami, ganun. Ang inabutan na lang kasi namin po sa pag-monitor, yung mga team Alon, team Alab, team Achuchucho, basta 3 teams, tapos na naging 2 team, tapos hanggang naglaban-laban kung sino yung team members sila din naglaban, hanggang nauwi na nga lang po sa 6 na mga grand finalist. At ang 6 na yan, nanguna nga dyan si Marco Rubio, second placer naman si Ian Manibale, third placer si Charis nakalimutan ko ang apelyido ni Charis, pasensya na ha, ulitin ko, titingnan ko dito sa kodigo ko. Charis Arnigo ba? Tapos si Rachel Gabreza, si Raven Reyes ba si Raven? Tapos si IAG Paredes. O, basta kung ano man po, kung maliman po ang mga apelyedong nasasabi ko, nang-mix up na lang po ako. But anyway, silang 6 ang sumalang sa grand finals. And wala ka talagang itulak kabigin sa kanila. Although ako talaga ang manok ko doon, si Marco, si Ian, tsaka si Rachel. With all due respect doon sa iba. Pero deserving naman din si Rachel. Kasi nga minsan si Charis, kasi nasabi ko kasi ang napumasok sa top 3 yun nga na binanggit ko kanina. Kasi minsan po yung sa base sa mga criteria, yung choice of songs na pinag-uusapan. Si Marco nung nanalo siya, he sang Hallelujah ni Bamboo, tapos medley yung sa SB19. At luckily nandoon yung si SB19 Pablo and Estel among the judges nung grand finals na, kasi ang umpo na doon ng mga hurado si Jasha Padilla, Lani Miselucha, Regine Velasquez, ang SB19, si Ogie Alcacid, si Marcos Season, and Louie Ocampo. Nandoon ba si Noy Volante? Between Escalante. May ganun Basta hindi namin nakita doon sina Eric Santos, Jed Madela, sina Nonoy Zuniga, yung mga regular na umuupo pag elimination. So anyway, ang ganda talaga kasi expected naman since day 1 na talagang si Marco Rubio yung nakakalamang kasi as a singer, ang daming may kakaiba nga siyang, sabi nga ng mga hurado, may kakaiba siyang timbre, may kakaiba siyang magic para ma-engage ang mga nakikinig at nanonood sa kanya. And yun na nga, sa dami na rin ang alam niyang genre, mula sa rock, rap, ang galing niyang mag-rap ha, and mapa-Tagalog, mapa-English, tapos yung maganda naman yung boses niya, nakakapag-falsetto ng maayos, etc. So, hindi nakapagtataka na siya ang tanghaling grand champion. Kasi nung sumali pa lang siya at naging grand finalist siya sa, hindi ko maalala kung anong season, talagang isa na siya sa talagang mahigpit na contenders. But the thing was then, parang parang bumigay siya dun sa last part ng competition, kasi di ba may mga pinipiling kanta na medley, mayroong binibigay sa iyo yung mga hurado, etc. Medyo sumablay siya sa aspeto yun. But this time he came prepared, he came more mas maayos ang mga pinili niyang kanta. Kaya naman hindi nakapagtataka na siya ang tinanghal na grand champion, na nanalo siya ng 1 milyong piso plus may recording contract siya sa ABS-CBN Music and so many more, at marami pang opportunities na for sure magbubukas sa kanya. Ang second placer naman na si Ian Manibale, ay believe din ako, ang ganda ng boses nitong batang to. Kulot-kulot siya, pero ang dating niya pang international. Sabi nga, narinig ko nga sa isang chikahan doon sa mga kaibigan ko from Showtime na parang
siyempre, under management sila ngayon ng Showtime, lalo pa ni Meme Vice Ganda. Kasi si Vice Ganda na nga, as we said at reported here, na parang meron siyang share doon sa portion na yon na siya na yung basta parang producer na siya nung segment na yon. So, minarinig kaming chika na di umano itong si Ian ay gusto nilang i-train further para mag-represent or ilaban nila sa mga international singing competitions kagaya ng ginawa o nang nangyari kay Sofronio Vasquez sa The Voice. Parang may ganong chika na hindi naman kapagtataka, galing naman din talaga nitong Ian. And then si Charis Ernigo. Sorry, correct me if I'm wrong kung mali man yung nasasabi kong apelyido, na sabi nga nila bagong Charis kasi napaka-angelic din ng boses nito. Yung tipong kahit ang taas-taas na ng Nora, birit nga kasi ang mga babae nga mga biritera, no? Ang sarap-sarap pa rin pakinggan at ang husay din niya doon sa kanyang sa kanyang, kaya nga siya third placer. Pero si Ian ibang klase, love na love ko siya doon sa rendition niya nung yung kanta ni Adam Levine, yung Lost Turbine or something. Naalala ko na nominate yung song na yun sa sa Oscar nung several years ago. And silang tatlo. Plus, syempre, hindi mo maaalis dyan yung si Raven na nire-represent niya yung LGBTQ na talaga namang wow. Parang Regine Velasquez ang tembre ng boses. And of course, si Rachel Gabreza na talaga namang siya yung pinakaunang TNT contender or grand finalist na nakakuha ng 99% na grado. Siya ang pinakaunang nakakuha ng 99 kasi dito sa naging Grand Resbakan several years na nakalipas, ang dami nang nakakakuha ng 99. Parang naging common na lang yung pag nakakakuha ka ng 99. Pero itong si Ayegi Paredes, isa rin sa pinakamagagaling. Grabe din kumanta, bumirit, ibang klase. At parang na-vindicate naman siya kasi nung parang season niya, nung time niya sa TNT, hindi rin siya masyadong nabigyan ng magandang exposure. At nakakapanghinayang din yung mga napanood din namin ng mga magagaling kagaya ni Arvery, ni Jess Akyoge, sino pa ba? Si Mitch nga ba yun? Yung parang naghaharana pag yung medyo malaking mama na pag nangaharana ang boses. Tapos yung si Mark Mateo something. Madami, napakadami. Ang dami-dami na sabi ko, I'm sure magkakaroon na sila ng mga career. At hinahanap ko nga ang mga pangalan nila kasi sabi ko nga po, nagbubuk tayo ng mga events and malay natin, isa sa kanila maisama natin, madala natin sa mga pagtatanghal natin ng gagawin sa iba't ibang panig ng bansa, pati na rin siguro abroad soon. Sana makatrabaho natin sila kasi naman, ang sasarap nilang panoorin, ang gagaling nila, ang uhusay, nakaka-proud talagang maging isang Pilipino. Ako nga, kumakanta rin ako, pero pag feeling ko, pag silang kasabay ko, dead man na lang, di ba? Muli, congratulations! Marco Rudio, Ian Manibale, and Charis sa inyong Ernigo, sa inyong pagkapanalo, pati na rin kina Rachel, kay AAG at saka kay Raven at sa lahat po ng naging sumali sa All-Star Grand Resback ng Tawag ng Tanghalan, and kay Meme Vice at sa lahat ng producers ng It's Showtime, sa lahat ng mga hosts at mga hurado na nababash talaga sila. Si Pops Fernandez kasali pala dun sa mga pangasama sa Grand Finals, sa sina Shasha Padilla, Lani Misaducha, Louie Ocampo, Ogie Alcacid, Joy Volante, Marco Sison, Nonoy Zuniga, Eric Santos, Jed Madela, at marami pang ibang umupo. Bituin Escalante, congratulations po sa inyo kasi talaga namang ang palabas na yan ay talaga namang nakakapagbigay ng inspirasyon sa mga maraming Pilipino, especially doon sa mga nangangarap na maging singer at makatungtong sa entablado ng Tawag ng Tanghalan. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Balamet Nabus. Thank you.